Sino ba talaga ang bangag? Ito ang tanong na umiikot ngayon sa social media at sa buong bansa matapos maglabasan ang magkakasalungat na pahayag mula mismo sa mga personalidad na nasa loob ng isang pamilya at isang administrasyon. Una, malinaw na nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos at lumabas ang opisyal na resulta na negatibo. Hindi ito haka-haka, hindi sabi-sabi, at lalo hindi ito kwentong kanto. May dokumento at may kumpirmasyon mula sa mismong ospital na nagsagawa ng test. Pero heto ang plot twist. Si Senadora Imee Marcos mismo, kapatid ng Pangulo, ay diretsahang nagsabi na matagal na raw niyang alam na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Hindi lamang daw siya, kundi ang buong pamilya raw ay nakaaalam nito. Bukod pa rito, binanggit pa niya na maging ang First Lady ay gumagamit tinumano. Sa pahayag na ito, natural lang na mabigla ang publiko. Pero ang tanong ng karamihan ay simple, nasaan ang ebidensya? May dokumento ba? May test result ba? O puro salita lang? Samantala, mabilis na kumontra ang Malacanang. Ayon kay Yusek Claire Castro, desperadong hakbang daw ang ginawa ni Senadora Imee. Kung totoo raw na nalaman nilang pamilya ito noon pa, bakit hindi ito sinabi noong inilabas ang opisyal na drug test result? At bakit ngayon lang lumabas ang akusasyon? Sa gitna ng magulong palitan ng pahayag, isang malinaw na punto ang lumilitaw. Si PBBM ay may drug test na negatibo ang resulta. Si Rodrigo Roa Duterte, walang drug test, walang dokumento, pero may sariling pag-amin na gumagamit siya ng marijuana at iba pang ipinagbabawal na gamot. Ngayon, ikumpara natin. Sino ang mas may basehan? Ang taong may test result o ang taong umamin mismo sa publiko? Sino ang bangag? Sino ang malinaw? Sino ang dapat tanungin? Hindi natin kailangang maging eksperto para timbangin ang sitwasyon. Ang kailangan lang ay common sense at kaunting pag-iisip. Sa dulo, ang taong may pruweba ang mas kapanipaniwala. At ang taong walang test pero may pag-amin, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya kayo na ang humusga. Sino ba talaga ang bangag? At bakit ngayong panahon na tumitindi ang politika at intriga, biglang lumalabas ang sari-saring akusasyon? Ilagay sa comments ang inyong opinyon dahil sigurado magpapatuloy ang mainit na diskusyon.